diagnosed with chronic bipolar mood disorder 1, mixed type without psychotic features. So, yun yung medical condition ko. 10 taon kasi yung ininda ko. Maliban pa dun sa 10 taon na battered child ka, emotionally, financially, verbally, meron pa yung usapin na sexual abuse pa ako. Hanggang ngayon, di alam ng tatay ko. Maaga kasi akong naulila sa nanay ko. 6 na taon pa lang ako, namatay na siya. So, 3 kaming magkakapatid. Yung tatay ko na lang ang natira. Makita niya na tumataas yung commitment ko sa kilusan. Teka, sandali. Yon, nagsisimula na kaming mag-away. Nagsisimula na siyang siraan yung kilusan na sasabihin niya, ginagamit ka lang ng mga leader nyo. Tapos yung mismong nasa rally kayo, magkikita kayong dalawa. Siya nandun sa kabila, nasa mga hanin ng mga pulis. Tapos ako nandun sa kabila. Tapos magtititigan kami na, pero hindi namin naaminin kahit kanino na magkaano-ano kami. Hindi namin sabihin na, hi daddy, hindi ganon. Si Nards San Jose ay nakilala ko sa kilusan din. Nards is 32 years older than I am. I was. Although later on, nagka-falling out din kasi may cases ng verbal abuse. Actually, doon kami nagkasira. Nag-anak lang ako kasi si Nards, wala talaga siyang anak. Tumanda siyang binata. So, si Sandy nga yun. Kaya lang, 2 years old siya noon, nung mapansin ng pediatrician niya na may kakaiba sa kanya. Tapos, later on nga, pinatingin na sa isang espesyalista. Tapos, doon na nga nalaman na meron siyang kondisyon. Si Nards, bilang ama, the best siyang provider in terms ng resources, material, financial, walang tanong. Mahilig siya makipaglaro sa anak ko. Pero hanggang mamatay siya, hindi niya kasi natanggap yung kapansanan ni Sandy. Yung bigamy naman, yung bombang sumabog sa mukha ko talaga yun. Kasi wala talagang nakakaalam na may una siyang asawa. Kahit yung kilusan, kahit yung bombang ko, sa lahat ng dokumento na titingnan mo, single lang deklarado. Ito na po mga kapatid, ang babaeng palaban at patuloy na nakikibaka sa buhay, si Janice Cambry. Hello! Hello, Janice. Is it Janice or Janice? Janice, nice to meet you. Naku, napakaganda naman ang ating istorya. Bilib ako sa'yo. Ang dami mong dinaanan, ano? Hindi, konti lang. Siya parang si Kiko, ang hilig, mag-rally. Okay. Mapunta tayo ngayon, Janice, sa iyong late husband. Dito po ang talagang nagulat kami kasi po nailibing na ang kanyang mister bago niya nalaman. How long were you together? 5 years. 5 years na po sila mag-asawa. Nailibing na po ang kanyang mister bago niya nalaman na meron palang asawa ito. May legal wife. May legal wife. At may mga anak ba? Wala naman siya. Wala naman. Okay. Paano mo ngayon nalaman? Pakikwento mo sa amin at ano ang mga nag-transpire nung nalaman mo? So after niyang mamatay nung November, after 4 months, yung sister-in-law ko, yung kapatid niya, siya kasi yung administrador ng mga naiwang apartments nung late husband ko. Tapos nag-stop siya magbigay ng rents. So tinatanong ko, bakit? Wala ka namang karapatan, sabi niya. Anong walang karapatan? Gusto mo sampalan kita ng marriage contract? Sabi ko, gusto mo sampalin din kita ng marriage contract? Siyempre natigalgal ako. Kabit ka lang, may unang asawa ang kuya ko. Ba't di niya sinabi sa'yo? Hindi ko alam. Yun din gusto ko tanong sa kanya. Pwede mo tanong. Bakit po hindi niya alam? Actually, silang sabi sa kanya. Sila lang dalawa yung nakakalam, lumalabas. Sila magkuya. Maliban doon sa asawa. Okay. Bukod sa nangyari sa iyong asawa, Janice, may isa ka pang challenge na kailangan harapin, di ba? Sa buhay. Yun nga yung sinasabi mong ang pagpapalaki mo sa iyong special child. Are you free to talk about Sandy's condition? I've always been proud of my psychosocial disability. Kaya sa anak ko, ganun din. Actually, advocacy ko kasi yan na ipaliwanag din sa maraming tao na yung mga tao may kapansanan, hindi sila lumpo, hindi sila walang... Hindi helpless. Yes, hindi helpless. At hindi useless. Hindi useless, hindi hopeless. Her condition is? Meron siyang tinatawag na mixed expressive and receptive language disorder. Okay, which means? Maliban doon, i-shortcut ko mamaya. Okay. So, tatlo kasi siya. Meron siyang learning difficulties, meron siyang atresia for a reading disability. Parang dyslexia? Or... Hindi naman umabot sa ganun. Oo. At meron siyang dyspraxia. Yung dyspraxia, motor planning difficulty yun eh.
Yung anak ko, yung mga sa atin instinctive. Yung parang rhythm sa atin, very natural. Lahat ng bagay, yung pati yung pagtayo sa isang paa, paggapang sa mesa. Paglakad na- Kailangan kong ituro yon sa kanya kasama ng therapist. Kasi hindi siya instinctive. Hindi siya marunong magtapon ng bola, sumalo ng bola. Hindi niya kaya. Pero, ang ibig sabihin nito, yung disorder niya ay she's just a slow learner. Delayed. Delayed Yes, lang. yes. Pero makakarating din Yes, siya doon. definitely. Kumbaga, yung mga anak natin, kung alam nilang gawin at 3 years old, maaabot ni Sandy at a much later age. Yes. So siya yung so basically, lahat ng skills niya delayed sa lahat ng bagay by 2 to 3 years. So mag-8 na siya pero yung pananalita niya pang 5, yung pagbabasa niya pang 6, ganyan. Yung galaw niya kaya Nakakadagdag din siguro sa depression mo. Oo na kasi anak mo na to eh. Dalawang bagay maliban dun sa financial at physical requirements ng wala kasi ng kanyang therapist, mabigat talaga siya sa bulsa at walang caregiver ng taong may kapansanan or person with disability magsasabing madali. Nakaka-burnout talaga siya. Aaminin ko naman sana kung di naman ako robot. Tsaka may galing. Hindi, tsaka Diyos ko, lahat ikaw nag-aasikaso. Yeah, Siyempre naman, tao lang tayo. Tapos, yung magtatapong ka ng career, gusto mong matendang forum sa UP, hindi ka makatin kasi may therapy yung anak mo, may You have schedule to sa ganito. prioritize it. Kaya wala kang buhay na sarili mo, iikot talaga sa kanya yung mundo mo automatically kasi wala talagang magtsatsaga sa kanyang tututok kundi ikaw. Yung mga finances na naiwan yung estate, wala ka nang natanggap doon. At ang sabi mo daw, di mo kailangan, so kanila na. Ganun. Pinaglaban ko yung sa right ng bata, sa Ng- anak ko. Kasi tama. siya ang may karapatan. Of course. Kung ako, tinanggalan na nila. Wala na akong magagawa dahil walang batas, wala sa batas natin magtatanggol sa mga katulad kong nabiktima ng gano'n. Hindi, tsaka when he was alive, he was a good provider. Di ba? To Sandy definitely. especially. Tsaka oo. I hold on to his dying words eh. Sinabi niya na, huwag ka nang umiyak, secured naman kayong mag-ina. So, I don't I'm think... sorry sinabi rin ng tatay ko yan sa nanay ko eh. Ang ibig pala niya sabihin, huwag ka mag-alala. Diyan naman si Sharon. Ay, siya talagang alam. Okay lang, dahil mama ko yun. I'm proud. Ako naman, alam ko namang may naiwan talaga. Estates, bank accounts. Naku, buti ka ba? Ngayon kaya lang, talagang kinuha. How are you now? Ay, ito. Nakasmile, blooming, ganyan. Kung merong sigurong mas mataas pa na word sa kaligayahan, yung maligayang maligaya, yun na yun. Blessed, oo. Oo. Bakit? Bakit mo nasabi? Kasi dun sa nga kwento ko sa buhay, ang isang matingkad doon, yung hindi ka tanggap ng pamilya mo, hindi ka tanggap ng maraming kaibigan, hirap silang tanggapin na, ang tanda mo na, may anak ka na, aktivista ka pa rin. Bayan muna. Bakit? Merong bang pera dyan? Wala naman sa edad yun Yeah. sa prinsipyo. Hindi nila makita, hindi nila matanggap na ayoko magpakayaman, na ginagamit ko yung utak ko, UP ka, hindi mo ginagamit. Ginagamit ko nga, wala nga lang ako sweldo. Magkaiba yun. Hindi nila matanggap na ganon. I am very, very fortunate to have found, finally, someone na who's a dream come true. Yes, and he's right here. And he's right here and always everywhere with me. Ay. Yung talagang very, very supportive sa lahat ng advocacy ko, sa pagiging aktivista ko. He just loves you for who you are and Definitely. everything you believe in. Tanggap ka kung How did you meet Akim? Akim, welcome to the show. Thank you. Akim is a German national. Yes. I don't know how to say welcome, but Dankeschön. Tama ba? Thank you. Yeah, Thank you. thank you for being here. Well, hello is ano bang hello sa German? Magtagalog pwede rin. Marunong mag-Tagalog si Konti. Akim. Okay, konti lang. Okay. My brother-in-law kung German eh. Kaya okay. Okay. Saan kayo nagkakilala? Yung love story nyo, kahit briefly lang. Fort Bonifacio. Aba, sa Fort? Ang ganda, ang dami. Okay. What was it? Was there a spark right away? Did she catch your eye? Or did she pour hot coffee on you? What happened? I When think you saw her? my first thought was she's a handful. Handful ka oozed. daw. Yeah, so somehow struck up a conversation. Okay, so you struck up a conversation and then what? You exchanged numbers and he pursued you or what? Paano yun? Oo, parang gano'n. Pero we started really out as friends. Friends. Yes, friends. And how long before you fell in love with her?
I'm not really sure when the transition took place. It wasn't too long It afterwards. wasn't too but long. No. But you had to do your own investigating. Kasi baka mamaya may asawa na naman to na hindi mo na naman alam, magulat na naman tayo. Mahirap na, alam mo na. At that time, meron siya. Ah, Pero okay. in the process of separation. Okay, in stuff the like process that. of- Kaya may, ayun nga una kong tanong. Oo, parang tama May ba to? sing-sing ba siya? Oo. Tsaka baka sinasabi niya, in the process, yung pala, ma-process na naman ako sa blender. Ayan. anyway, ito. Kim, may I ask you the favor of saying to everybody watching us on national television, and actually, we're now seen all over the world. So if there's anything that you would like to tell Janice, and for the whole world to hear, this is your chance. Well, first of all, I'm very proud of the things she does and how, despite everything that's happened to her, she still picks herself up, dusts herself off, and goes out and helps somebody else. It's quite remarkable. I can't recall ever having met somebody like that. And she's really had the odds stacked against her. So go out and get him, Tiger. Thank you so much. Kim, what do you want to say to that? I love you, darling. I call him my debonair. Debonair, nako. Dapat sagutin niya ako ng I love you din. Kaya lang Tagalog. Tagalog. Can you say I love you in Tagalog? Mahal na mahal kita. Alam mo, Meron pang isa yung... isa pa. Isa pa. Or iniibig kita. Alam mo, are you sure you're German? Because your English is fluent and you have an American accent, and then you speak Tagalog almost without the accent, no? With a real Tagalog accent. Thank you so much for that, Kim, and for being here. Thank you. Thank you. And thank you, Janice, dahil alam niyo po sa bawat challenge na ibinato sa kanya ng tadhana, hindi nagdalawang isip si Janice na bumangon at magsimula muli. Siyempre, UP yan eh. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng inspirasyon, Janice, para maging matatag at magsimula muli. Susunod po, kilala